Awitin natin ang awit ng pastor. Sa mapagpalang umaga po kayo noon, sa araw na ito ng Lunes, na muli ka namin purihin sa bayan. Panginoon, narito kami muli. Na tinipon mo sa bundo ng karamihan. Lord God, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, at itinayin mo muli kami rito upang ikay sambahin at purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat po ng pinagkakalooban niyo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa mga gabay at patnubay ninyo sa amin, Panginoon. Lord God, nandiyan ka na gumagawa sa amin. Kung saan, Panginoon, sa panahon ng pandemya, Panginoon, kung saan hindi na alis itong COVID-19 na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang panggalang namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang
Gumagawin sa akin, Panginoon. Kaya nananampalataya kami nananalig sa iyo, Panginoon. Pangalisin mo lahat po ng mga virus na ito, Panginoon. Nasa panong ngayon, Panginoon, na maraming nagkakasaya, Panginoon. So, magitan lang ang virus na ito, Panginoon. Maraming nanghihina sa mga pananalig nila sa iyo, Panginoon. Naman sa Panginoon, ayaw na nilang lumabas. Ayaw na nilang lumabas sa kanyang tahanan o paglang kay puli at sambahin. Lord God, narito kami, Panginoon. Nananalig sa iyo, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang magalis sa mga kasakitan na yung Panginoon. At purihin ka namin, Panginoon. Narito kami sa aming templo, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Dapat sa Panginoon, ito ang dami pa kanay magiging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. At patawarin mo rin kami, Panginoon. Kung may pagkulang man kami sa iyo, Panginoon, ay mapatawad mo kami, Panginoon. Sa aming pagkakasala, Panginoon, Lord God, patawad, Panginoon. Patawad. At ganoon din, Panginoon, pinapanalain din namin ang aming spiritual director na si Reverend Father Melvin Castro sa talagang Panginoon. Kung alaman ang kanyang gawain doon, Panginoon, ang ipatnabahin mo po siya. Gabayan mo po siya at palakasin mo ang kanyang katawan, Panginoon. At ang kanyang gampanin sa talak, Panginoon, ay pagtagumpanin namin. Ay, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, pupulit ka namin. Sa araw-araw, Panginoon, na narito kami sa templo, Panginoon. Ikaw at tinitakas namin, Panginoon. Upang ang sambayan, upang ang mundo ito sa aming Pilipinas, Panginoon, alisin mo ang lahat na virus na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, nakakapag-alis ng mga may kasakitan, may makaramdaman ng mga sakitan ngayon, Panginoon. Kaya umasa kami, Panginoon, ikaw lamang ang magtatanggal sa mga kasakitan ng Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya ito ang dalangin namin, kasama lang yung anak na si Jesus na walang hanggang kaliwan hanggang. Glory to God, glory to Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka ng pagtuloy. At awitan ka namin yan sa nawitin makalang. Lord, I am searching for you. For you, I
Kapara na sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Salamat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, dadakot na tayo sa ating Evangelyo. Pagkalap natin kay Brother Lito Francisco. Ang kapayapaan, pagpapala at gabay ng Espiritu Santo ay sumati naman sa mga Amen. Amen. Ang pagbasa sa salita ng Diyos ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ipinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Okay, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Jesus Nazareno sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan. Bagamat hindi lang po nagkapagkasama-sama ang marami sapagkat alam naman natin lahat na tayo ay nasa level 3 o level 4 na ngayon. Okay. Dito po sa ating Ebanghelyo ay sinasabi ng Panginoon na dumating na daw ang takdang panahon. Malapit na maghari ang Diyos at pinagsisisi na tayo sa ating mga kasalanan. At paniwalaan na natin ang mga magagandang balita. Naalala ko po tuloy, noong mga panahong ginagawa itong Bible, kailan kaya po yun? Iho ba kung namatay po si Jesus ng around 33 AD ganon, o 30 AD, sa Bakatwid, bibilang pa ng mga ilang taon yun, doon na magsisimula gawin ang Bible. Doon na tayo magkakaroon ng Christianity. Ngayon, nung panahon na yun, sinabi na rin ni Jesus, yung mga pagsisisi, dumating na yung takdang panahon. Ito po yung noong pa, dumating na noong pa yung takdang panahon.
At ngayon, sa kasalukuyan tayo, ay nabasa na naman natin, ay dumating na naman ang takdang panahon. Kailan kaya matatapos yung takdang panahon na yun? Ang mga nangyari noong mga panahong wala pang Bible, yung papaano magsisi, kung papaano ang ginagawa ng mga tao noon, paulit-ulit lang na nangyayari hanggang sa dumating ang panahon ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, ganun din. At hindi lang kayo mangyayari ito sa mga susunod pa, sa mga susunod pang henerasyon, at sa pakiwari ko, ito ay walang katapusan. Ang takdang panahon na to ay walang katapusan. Ano kaya itong takdang panahon na sa atin ay inihabilin ng banal na kasulatan? Yung takdang panahon na siya ay darating. Kasi matagal na rin po ito eh. Kaya ngayon, iniisip ko po, maaaring merong mensahe ito na dapat nating itanim sa ating kaisipan. Ito no, isa na rito yung takdang panahon ng ating mga pagsisisi sa mga kamalian. Pero paano ba tayo magsisi? Sapat na ba ang tayo ay gumanap dito? Sapat na ba na tayo ay magsimba, maglakad ng paluhod, sumama sa prosesyon bilang isang pagsisisi? Natatandaan ko, nabanggit ko, ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, walang mata para makita ang mga ginagawa natin. Wala rin tenga ang Diyos para madinig ang ating mga sinasabi. So kung pagka sinabi natin tayo ay nagsisisi na, hindi naririnig ng Diyos yan. Hindi tayo maririnig ng Diyos, hindi tayo makikilala. Subalit kung tayo ay gagawa ng isang pagsisisi na alam natin yung mga bagay na nagawa natin noong una, mga bagay na nagawa natin sa ating kapwa, ay inaanalisa natin at nakikita natin ang kamalian, yun ang takdang panahon para makilala mo ang Diyos. Para tayo ay magsisi. Yun din ang takdang panahon para paniwalaan natin yung mga salita ng Diyos, yung mga nakatalaga, yung mga nakatala sa banal na kasulatan. Yun. So muli kong ulitin, ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Ang tanging nakikita sa atin ay yung ating kalooban, yung ating puso, yung ating pasasakripisyo na buong tapat na hindi tayo nagsisinungaling sa Kanya. Yun ang takdang panahon na ating hinihintay, na hinihintay din ng Diyos para sa atin. Ngayon, sa ikalawang bahagi, ang Panginoong Yesus ay nag-recruit para sa kanyang alagad. Nag-recruit siya. Pero sa palagay ko, ito ay isasabuhin na natin. Hindi ba? Tayo ay nagpapalaganap, tayo ay nagpapanik ng birhen sa mga bahay-bahay. Isa pamamaraan yun para sa buhay natin yung ginagawa ni Jesus na nagre-recruit din tayo. Hindi man maging kasapi, pero yung salita natin, hindi man tayo nakapagparami, subalit ang salita ng Diyos ang naparami natin. Tayo ay nag-recruit, hindi bilang kasapi natin, kung hindi yung katuruan ng Diyos. Yun ang ating inire-recruit, yung kanilang tao, yung mga kanilang katauhan. Nabibigyan natin sila ng buhay at nabibigyan natin sila ng pag-asa, na alam naman natin, ang pag-asa ay hindi natin dapat na alisin o hindi dapat natin patayin. Tayo ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya sa pagbibigay natin ng pag-asa, tayo naman din ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Manatili tayong nananalangin o manatili tayong ang puso natin ay nasa kay Jesus. Yun lamang po at magandang umaga po.
gamitin natin yung Holy Spirit Cup. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Amang banal makapangyarihan sa lahat, Lord, isang mapagpalang umaga sa iyo, Ama, sa banal na Espiritu Santo, sa mahal na Birhen Maria, at sa ating Panginoong Jesucristo. Lord, muli po ako humihingi ng habag at awa sa iyo, Panginoon. Ano man ang aking naging kasalanan, ano man ang aking pagkukulang sa oras na ito, Panginoon. Humihingi ako ng habag sa iyo, Panginoon, na linisin mo ang aking mga puso at isipan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, makapangyarihan sa lahat, Lord. Makasalanan ako, Lord. Kailan humihingi ako ng habag sa iyo, Panginoon, na linisin mo ako, Panginoon, sa oras na ito. Marami akong pagkukulang sa iyo, marami akong kasalanan sa iyo, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, linisin ang aking puso. Dahil sa oras na ito, Panginoon, magpapahayag ako ng banal mong salita, Panginoon. Ano man ang aking sasabihin sa iyo, Panginoon, ay nagmumula ito sa tayo, Panginoon, Lord. Dahil ikaw ito na magbabahagi ng mga banalong salita, Panginoon. Kasangkapan mo lamang ako, Panginoon, sa oras na ito. Dahil ang sabi mo, wala kang bibig, wala kang kamay, wala kang laking gagamitin para sa gawain ito, Panginoon. Pero ako, narito ako, Panginoon. Gagawin akong kasangkapan sa oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpaparal pinagaling mo para sa amin lahat, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, na nakarating kami sa iyong gawain, Panginoon. Bagamat kami ay makasalanan, Panginoon, humingi kami ng habag at awa sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Makapagpahayag ng mga banal mong salita, Panginoon. Kaya, Lord, hinihingi ko sa iyo, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Ilugong mo sa aking sarili, buhos mo sa akin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Para ikaw po ang aming gagamitin. Ikaw po ang magpapahayag dito, Lord. Wala akong karapatan magpahayag ng mga banal mong salita, Panginoon. Kaya, Lord, ako po'y gagamitin mong kasangkapan mo lamang, Panginoon, sa oras na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa binibigay mong kalakasan, Panginoon, sa lakas ng loob, Panginoon, magpahayag ng salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch
kailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparan sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood dyan, sa mapagpalang umaga sa inyo. Bagamat kami po ay hindi nakaredy sa araw na ito. Pero sabi nga, walang atrasan ito. Pag tinawag ni Lord, go tayo. Yan po yung mga anak ng Diyos. Parati nakaredy. Diba? Sabi nga, pag tayo daw ay tinatawag ng ating Panginoon, wala pa tayong sasabihin na hindi pwede. Gagawa at gagawa ng paraan para maging isang pwede. Yan. Ganun talaga ang ating Panginoon. Sinusubukan tayo niya. Kung hanggang saan tayo maging isang matatag na nanampalataya sa Kanya. Kaya, maraming salamat Panginoon sa oras na pinagkal mo para sa amin lahat. Maraming salamat Panginoon. Yan. Ngayon naman po, ating batiin ang ating mga sumusubaybay sa atin sa gawain ito. Yung nanonood sa kanilang mga cellphone, sa mapagpalang umaga sa ating mga kapatid, sa ating spiritual director na si Reverendo Padre Melvin Castro, na nawa na sa maayos siyang kalagayan, si Los Clavio Corazon Sugkat ng Baguio City, Suklat. Si Nix Pasikula ng Tugigaraw Chapter, Peter Junior Arnaiz ng Iligan City, maayong buntag kaninyong tanan. Jaime Abasulo Jr. ng Ali Northern Samar. Maupay nga aga kapatid. Maria Amle ng Tacloban City. Helen San Andres ng Canada. Magandang gabi sa iyo kapatid. Marilyn Custodio, Batangas City. Ang ating mga nagagandahan dyan sa San Mateo, Montalban Cluster. Manila, Cavite Cluster. St. Joseph Cluster. Kaya ating kumari si Esther Pinida Acosta ng Tarlac, Karangian. Mayap na abaki kayo, kapatid. Balibago 1 and 2 ng Tarlac. Magandang umaga sa inyo mga kapatid ko. Santa Rita, Capas, Dolores, Manga, Mapalasyao, Tarlac. Good morning po. Posorobyo ng Pangasinan, Dakilti, Pagyamana, Laguna Group. Good morning po mga kapatid dyan. Iloilo City Group, Katarma, Northern Samar. Maupay nga aga sa inyong matanan. Bye-bye Liti. Libon Albay kay Brother Johnny Racines. Balugan at Calbayog Samar, Masbate City, Santa Misa Group, Pampanga, Ilocos Norte, Payatas Group, Sawataan Taguig Group. Yan, isang mapagpalang umaga sa atin lahat, sa ating mga elder na bagamat malalayo sila. Magandang umaga po sa aming mga elder lahat-lahat dyan. Yan, sa aming elder na narito ngayon, si Brother Tony Dacles. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. Dahil sabi nga, nakabangon tayo, talagang blessing yan pag nakabangon tayo. Malaking biyaya yan. Hindi man natin sabihin na nakita natin ang maraming tambak na pera dyan, pero yung buhay naman natin nasa maayos. Biyaya yan. Malaking biyaya yan. Hindi basta-basta biyaya pag nakabangon tayo. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon na narito tayo ngayon sa oras na ito. Nagkatipon-tipon, magnilay-nilay mga salita ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, ang ating gospel ngayon, ang paghahayo po yun. Sa paghahayo siya, di ba? Nakita ng ating Panginoon, yung mga naglalambat, niyaya sila, mamamalakaya sila sa mga tao, hindi sa isda. Tayo rin, di ba?
Kinuha rin tayo ng Panginoon, dinala tayo sa gawain ito. Pinili tayo, hinugot tayo sa karamihan, sa bunto ng karamihan ng mga tao para magganapin natin ang mga utos niya. Maghayo, magpaliwanag, magbigay ng paliwanag sa mga taong nabubulagan. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang ginagawa natin paghahayo, isa po itong, sabi nga, isa itong utos sa atin na hindi natin pwede hindian. Dahil pag tayo po ay inutusan ng ating Panginoon, dapat tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos. Huwag tayo patumpik-tumpik. Ano man ang iyong mga gawain, iwanan muna, mamaya balikan mo na lang. Diba? Lalo na pag linggo. Huwag natin pabayaan ang linggo na makatapos ang linggo na hindi tayo nakapagsimba, hindi tayo nakarating dito sa gawain natin ito. Dahil pag tayo po ay wala dito, mamimiss nyo rin po yan. Sasabihin nyo na parang hindi nagdaan ng linggo, no? Diba? Pag wala tayo sa linggo dito, nagdaan na ba ang linggo? Parang pag nagtatrabaho ka, pag hindi ka na pala nagtatrabaho, minsan hindi mo alam ang araw. Minsan, ano bang araw ngayon? Pero pag nagtatrabaho ka, alam mo yung araw na yun. Oo. Ganon din tayo sa pagsisimba natin, di ba? Kinasasabikan din natin yung pagdating ng linggo na magsisimba tayo. Nananabik din tayo para makapunta tayo. Minsan hindi pa tayo nakakatulog ng mabuti. Dahil ang hinihintay natin, baka tanghali na ako, malit na ako. O, di ba? Lalo na pag sa simbahan, naka-duty ka. Dahil pag hindi ka nakarating, lalo na pag gaya sa amin, mga lector, commentator, pag hindi ka nakarating ng oras mo doon, 30 minutes before, pag nag-start na ang pare, pag nakapasok na ang pare, nakaano na doon sa altar, hindi ka na pwede pumasok. Kahit mag-lector ka, commentator ka, hindi na po pwede. Kaya 30 minutes before, nandoon ka na talaga. Diba? Kaya pag may duty ka, aligaga ka rin. Parang hindi ka makatulog ng maayos, lalo na pag ibang araw dahil mas maagang alas 7, pag linggo alas 8. Kaya sabihin natin na excited ka, parehas ni excited at saka yung nangangamba ka rin, baka malate ka sa gawain natin, di ba? Ganun din dito. Kaya sabi nga, ang pagsisimba natin, isang pananabik din yan sa ating Panginoon. Isang daan yan para sa ating Panginoon na binibigay niya sa atin. Kaya ngayong gospel natin, di ba? Ang pamamalakaya sa mga tao, hindi sa isda. Yan. Dahil tayo rin ay nagmamamalakaya din. Nagbibigay din tayo ng mga salita ng Diyos sa ating mga kapatid. Higit sa lahat yung mga ayaw magsimba. Dapat sasabihan din natin niya pag tayo po ay nagbababa. Tatanungin din natin kung nagsisimba din po sila. Sa atin naman ngayong topic, paano malaman kung ano ang plano ng Diyos sa ating mga buhay? Yan. Paano ba natin malaman? Di man natin nakaano sa ating Panginoon, di man natin alam talaga, di ba? Dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Siya rin lang ang nakakaalam kung anong plano niya sa buhay natin lahat. Siya din lang ang magbibigay nito, na plano na to. Kaya tayo po, pag tayo pa binigyan ng Panginoon kung anong dapat natin gawin, yun po ang ating susundin. Sabi dito, mas maraming Kristiyano ang tunay na ninais na maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Ngunit napakaraming tanong. Paano ko matutuklasan ang plano ng Diyos? Paano ako makakatiyak? Sa kagandahan loob ng Diyos, ibinibigay sa Biblia ang mamahalagang prinsipyo patungkol sa kalooban ng Diyos. Hindi natin itinatago ng Diyos ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Nais niya para sa kanyang mga anak na nalalaman nila ang kanyang kalooban at sundin ito. Una, ang Biblia ay puno ng malilinaw na pahayag patungkol sa plano ng Diyos para sa lahat na nananampalataya. Halimbawa, ituturo sa atin. Basahin natin sa una, Tesalonica 5:16 hanggang 18. Magalak kayo lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay
Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba pagkagising natin sa umaga, pagbangon pa lang natin, thank you Lord, at nakabangon kami. Salamat sa biyaya na ito. Manalangin ka, magpasalamat ka sa Kanya dahil ibinigay sa iyo ang kalakasan mo. Puro tayo pasasalamat sa Kanya para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Paano tayo makikipagkaisa kung hindi tayo marunong magpasalamat at manalangin sa Kanya? Tayo po talaga dapat ay gagawin natin ito. Pasalamat, mananalangin, araw-araw. Sabi dito, malinaw na ang unang plano ng Diyos ay palaging manalangin at may pasasalamat sa Diyos. Yan. Maunawaan natin sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay perpekto at maaari nating matuklasan ang plano ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagbabasa nito. Kaya ipinapayo natin sa maglaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia sa bawat araw, kahit 1 minuto man lamang. Yan. Tayo po ay nakakapagbasa naman, di po ba? Nakakabigay naman natin ng oras para sa Kanya. Kaya yun po yung pinakamalaking bigay sa atin ng ating Panginoon, ng utos sa atin niya. Sabi dito sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat na nakasulat ay kinakasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagtatama ng mga maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Diba? Tayo po ba, nung dumating tayo dito sa gawain ito, alam na natin yung mga ganitong bagay? Hindi. Dito po natin natagpuan yung mga utos ng ating Panginoon, ang pagtuturo niya sa atin ng katotohanan. Ang pagtatama ng mga mali-maling gawain natin. Marami man tayong kasalanan ngayon. Dahil sabi nga, tao lamang tayo nagkakasala. Pero marunong din tayo maghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Para isa tayo maging tunay na pagsasanay tungo sa matuwid na gawain sa pamumuhay natin. Hindi tungo sa kaliko-liko nating pamumuhay. Diba, natuto na rin tayo umibig sa ating kapwa, natuto na rin tayo gumawa ng paraan kung paano tayo makakarating ng gawain natin. Dahil sabi nga, pagpapunta sa gawain, maraming mga bulolyaso. Yan, marami daw mga hadlang. Dahil ang pag-unaw sa plano ng Diyos ang ating buhay ay sa pamamagitan tapat na pagsunod sa Kanyang mga utos. Diba, pag tayo po ay inuutusan, magsimba, magpahayag, maghayo, puro utos po ito ng Panginoon sa atin. Dahil siya po ay walang kamay, walang labi, walang paa na gagamitin niya tungo sa paghahayo natin. Tayo po yan. Tayo po ang ginawa ng ating Panginoon na maging gabay niya. Maging tapat lamang tayo sa pagsunod sa Kanya, sa mga utos niya. Marami tayong biyayang matatanggap. Sabihin man natin na hindi man dyan personal natin na nakikita ng ating Panginoon, may ginagamit siyang tao para sa atin, maggagabay. Diba? Dahil minsan, diba, meron tayong mga pangangailangan. Meron tayong kailangan ng pera o pagkain. Hindi man natin sabihin na si Lord ang nagbigay. Mayroon siyang gagamitin na tao para makarating sa iyo. Diba? Diba? Nakaranas na po kayo ng ganyan? Yan. Dahil ang ano natin, yung mga ginagawa natin talaga, sabi natin na hindi man tayo perfect na tao, pero at least nakakasabay naman tayo sa ating Panginoon. Natututo naman tayo kahit papano. Diba? Then, mahirap din sundan ang yapak ng ating Panginoon. Sabi nga, diba? Kahit nga lang tayo ngayon diba? Maraming
hadlang sa mga ating dadaanan, lalo na pag bago ka makarating dito, dadaan-daan ka, makipagkwentuhan ka, hindi ka makarating na dito. Dadating ka tanghali na. Diba? Kaya nga sabi nga, may nag-ano dito na pag pupunta ka rin sa gawain, huwag ka na makipagkwentuhan, tuloy-tuloy lakad mo. Oo, ganun po yun. Okay lang pagpabalik ka na. Walang problema. Pero pag papunta dito, huwag ka na makipagkwentuhan dahil doon ka matatagalan. Paano mo pa makukuha ang biyaya na ni Lord kung nakichismis ka na? Anong sabi ng chismis ngayon? Usong chismis. Meron silang salita sa pakipagchismisan. Marites daw, yan. Kala ko sinong marites ang sinasabi nila. Mariposa. Pati yung pare namin sa St. Joseph, marunong din magsalita ng ganyan. Sabi ko, ano ba yung sinasabi nila? Hindi ko alam yung si marites daw, si ganito daw. Sino mga marites yan? Yung pala, mga chismis pala yun. Kaya, huwag natin pansinin yung mga chismisan na yan pag pupunta tayo dito sa gawain. Higit sa lahat pag ikaw nakatuka dito, dahil mawawala ka sa focus sa ating Panginoon. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa utos ng ating Panginoon. Sumunod lamang tayo sa Kanya ng tapat para tayo ay may biyayang dadating sa atin. Ang mga biyaya sa atin ay bibuhos ng ating Panginoon. Yan. Sabi dito, ito ang ipinangako sa Roma 12:1-2. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikipag-usap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog sa buhay na banal. At kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Kanya, paglingkod ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos kung ano ang mabuting kalugod-lugod at ganap na kaloob niya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, huwag daw tayo sumunod sa kalakalan sa uso ngayon. Kalakaran ngayon. Bagkos ang ating sundin ang mga utos ng ating Panginoon. Huwag natin sundin yung mga sa mga sanlibutan na gawain. Huwag tayo sumunod doon. Dahil tayo pag sumunod doon, wala na. Nawala ka na naman, napunta ka naman sa liko-likong gawain. Napunta ka naman sa lubak-lubak na tinambak ka na ni Lord, tinama ka na. Bagkos ikaw ay sumama ka na naman kung saan, magiging lubak ka na naman. Ang daan mo na naman ay liko-liko. Pag tayo po ay napunta na sa malinis, naayos na ang iyong daanan, naayos na yung buhay mo, huwag mo nang balikan yung mga gawain mo na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil sayang ang paggagawa mo ng mabuti kung ikaw ay babalik muli sa iyong dinaanan. Sayang yung pag isang mabuti kang tao, kung ikaw ay isang tawag lang sa iyo, ay mapapapunta ka na naman sa kung saan-saan. Bagkos, isa puso't isipan natin ang ating mga bagong gawain sa Panginoon. Huwag natin isa puso ang mga makasanlibutan na gawain. Huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Diba? Pag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, marami tayong pagkakamali ang maabutan natin. Umayon tayo sa takbo ng pagsunod natin sa ating Panginoon dahil siya lamang ang magbibigay nito. Walang iba. Kung itinatalaga natin ang ating mga buhay sa Diyos at tatalikdan natin ang prinsipyo ng mundong ito, inihanda natin ang ating mga puso sa pakikinig sa Diyos kung ano ang mga nauuso sa kasalukuyan, ay huwag tayong makitulad, lalo na't habag. Ito sa ipinaglaban sa pinag-uutos ng panampalataya ni Kristo Jesus. Lalo't nalalabagin nito ang mga kautusan at magtutulak sa atin sa muling pagkakasala. Sabi dito sa 1 Pedro 4:2-3, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos, ay hindi ang mga pinakamimiti ng tao, sapagkat ang panahong
pinaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalayan, masamang pita, laman at paglasing, walang taro sa pagsasaya, mga pag-iinuman at karima-rimarim na pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapupunta po tayo doon. Pag tayo po ay ating binubuhay ang ating mga gawain noon, doon po tayo mapasadlak na naman. Doon na naman tayo magdudusa, doon na naman tayo maghihirap ang buhay natin. Doon na naman natin makamtan ang mga paghihirap ng buhay natin, ang mga mahal natin sa buhay. Yung mga mithiin natin dati, na gusto natin makamtan ang kaluwalhatian sa buhay natin, mawawala na naman ito. Pag tayo po ay hindi natin kinikilala ang Diyos, papasama tayo sa kahalayan. Huwag na po natin payagan ang ating mga buhay na bumalik muli doon. Sabi dito sa 1 Tesalonica 4:3-7, ibig ng Diyos na kayo ay magpakabanal at lumayo sa kahalayan, dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni man ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan ang dangal, tulad ng sinasabi naman ng sa inyo, noon pa at mahigpit na pinababala, paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tayong tinatawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi raw tayo nag-asawa para sa pita lang ng laman. Bagkus, atin din bigyan ng halaga kung tayo may mga asawa. Bigyan din natin ng halaga ang ating mga asawa. Huwag lang puro pita ng laman ang ating atensyon para sa Kanya. At ipagdasal din natin ang taong hindi nakakilala sa Diyos. Sa gayon hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa. Yan. Diba? Pag tayo po ay subukan nyo yung mga hindi nananampalataya, hindi nagsisimba, ang salita nila ay naiiba kaysa salita na nagsisimba at nananampalataya. Napakalayo po. Kahit po sa kalsada, naririnig nyo po yan. Napakalayo ng magsasalita ang mga taong ganyan. Diba? Sabi nga natin, presto magsalita. Puto kotsenta siya. Babae man o malalaki man. Diba? Saan ba ko isang araw yata sa jeep? Anak niya, minumura niya sa sasakyan. Sabi ko, Jesus na. Diba? Tayo po mga nanay, tatay, pag tayo po ay may kasalanan ng ating mga anak, huwag natin murahin sa karamihan tao. Kasi dyan po sila mag-umpisa, mawala ng galang sa inyo. Doon po sila mag-umpisa na mawawala ang respeto sa ating mga magulang o sino ka pa man. Sabi nga dito, tayong tinatawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Mamuhay tayo sa kalinisan. Sa buhay na ito, gawin natin malinis ang ating mga buhay. Huwag natin pabayaan na mapunta tayo sa wala lang. Linisin natin ang ating mga dinaraanan. Linisin natin ang ating mga pamilya. Huwag natin pabayaan na maglaho lamang ang ating mga ginagawang kabutihan. Na wala man lang nakita tayo sa ating mga pamilya. Diba? Dahil sabi nga, pag tayo raw ay narito sa gawain, unahin mo muna ang pamilya mo. Bago ka maghayo o saan pa man. Maraming detalye patungo sa plano ng Diyos, kaloob ng Diyos na tayo ay magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikipagtungos ng bawat sa kanyang asawa at hindi magsunod lamang sa nasa laman tulad ng inaasal ng hentil na hindi nakikilala sa Diyos sa bagay na ito. Huwag ninyong huwag ninyong pagsamantalahan ang iyong kapwa at siyang dadayain ng anumang paraan, sapagkat mahigpit
na paparusahan ng Diyos ang gumagawa ng ganito. Kasama ng tandaan ninyo, pinatutuhanan sa inyo noon pa man, na tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Matutuklasan natin ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na binabaag ayon sa Colossus 4:12. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyo, si Epras, sa lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siya pinadalangin ng buong taimtim. Kayong maging matatag, maging ganap na at utos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Kinukumusta ba tayo ng ating Panginoon? Nasubukan niyo ba na managinipan lang minsan na kayo po ay dinadalaw ng ating Panginoon? Minsan talaga sa pagising natin sa madaling araw, sa umaga, meron tayong minsan ay ibang pakiramdam. Na hindi man natin siya nakita, sabi na, nariyan siya sa ating mga puso parati. Yan, di ba? Kaya nga sabi nga dito, ang lingkod ni Kristo ay lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayong maging matatag, maging ganap na lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Maging matatag tayo anumang mga pagsubok sa buhay natin. Sabi nga, pagsubok lang yan. Problema lang yan, bukas wala na yan. Ibigay natin kung sino man ang mga nagpo-problema sa buhay natin. Yan. Salitaan na lang natin, sabihin natin, hayaan mo yung problema sa buhay natin. Diba? Dahil tayo po yung umaasa sa ating Panginoon. Kaya ganun tayo. Umaasa tayo na lahat ng problema natin, siya po ang magbibigay ng kalunasan naman. Ano man ang problema natin sa buhay natin, na ginagampanan natin ngayon sa buhay na ito, bibigay ng Diyos ng maayos at solve ang ating mga problema. Nakaranas na ba kayo ng problema nyo? Nasabi natin, wala kaming pira, wala akong pambayad, wala akong ganito, walang tuition ang anak ko. Kami nakaranas na po kami ganun. Dati, ang anak ko kasi medyo mahal ang tuition is 40,000. Tuition pa lang siya. Sabi ko, huwag ka na mag-aral. Wait ka muna, 1 taon lang. Pahingayin mo naman ako. Hindi pwede man. Pero, awa ng Diyos. Sabi ng aking may tumawag sa'yo, mayroon tumatawag. Alam mo ba, credit card yun. Hindi man ako nag-apply. Dahil ang apply na yun, matagal na yun. Sabi ko, cancel ko na, ayaw ko na. Dahil hindi na kailangan. Pero nung oras pala na yun, dumating yung tawag sa akin. Pwede ka kumuha, magkano kailangan mo? Sabi ko, ay hindi maganda, hindi malaki, ayaw ko, hindi kaya magbayad. Installment naman ito sis. Kaysa naman wala ka pang babayad sa iyong bayaran. Sabi ko, sige, di ba? At least si Lord na nagbigay sa akin ng daan para makapagpatuloy ang anak ko. Di ba? Then, mabigat talaga ang tuition ng panganay ko ngayon. Physical therapy kasi siya. 5 years course. Di ba? Tapos isa man lamang tendera at delivery ang mag-asawa. Saan ka pa? Sabi ng boss ko, bakit kasi napaaral ka ng ganong kalaki? Mahal yan ang tuition niya, tapos yung eskwelahan pa niya, nasa iyak pa siya. Diba? Sikat, no? Kaya nga nung nakatapos siya, nakapasya siya, nakapagawa siya ng board exam. Sabi ko, kakain lang pala kami dito, isang mada, isang kape. Ang bayad ko is 1,000. Tapos kunting gulay. Kasi sa Sofitel Hotel po kami magkain. Doon po sila nanumpa. Sabi ko, grabe naman. Wala pang bawas yan. Pag tayo po talaga walang alam sa mundo, no? Sabi ko, hindi ang mahal-mahal. Sabi ko, wait, huwag na lang tayo sumama. Hindi ako makapanumpa, ma'am. Tapos pagdating mo doon, nakakain yung isimada. Kape. Kape, unlimited kape, pero ang baso ng cup naman nila, ganyan lang, parang 3 tongga mo lang, tapos ka na naman. Pero, unlimited sila. Wala,
Kahit ilang bisis ka bumalik-balik ko na lang mahihiya, pabalik-balik sa kapila. Paano? Kapiran mo talaga kasi kung bibili ko lang dito siguro, 50, sabi natin 100. Diba? Sabi ko, grabe naman pala dito. Isang ensimada, may pansit pala hindi gulay, tapos may parang tokwan, ang tawag doon, yung may balot-balot, ganon. Tapos kape. Sabi ko doon sa anak ko na, grabe naman. Ang mahal-mahal. Tapos paglabas namin, wala naman kami pang taxi. Naglakad kami. Oo, totoo po ito. Ito po talagang tunay na. Kaming dalawa, sabi ng mga klase niya, pati nanay, sabi nga, halika na, sumabay kayo sa amin. Sabi ko, hindi po. Dito kami, may pupuntahan pa kami dalawa. Pero hiyang-hiya talaga ako. Sabi, hindi, sumabay ka na. Magtitrip tayo, libre kayo namin. Kami magbahala, papakainin natin mga anak natin. Ay, lalo na sila papakainin. Wala naman akong pera namin, 100. O, pang LRT namin dalawa. Sabi niya, hindi kami magbabayad. Libre lahat. Sakay ka sa sakay namin. So, sabi ko, sige, so, thank you na lang po. Hindi ko talaga man nakakahiya, di ba? Tapos pag-uwi namin sa bahay, alam ang ulam namin, napakasarap. Repolyo na ginisa. Wow. Oh, yun ang ano namin. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, di ba, pag tayo po ay talagang binigay sa atin ng ating Panginoon, pero hindi naman nakakapanghinayang dahil ang biyaya na tanggap ng anak ko ay naka-top 7 siya. Di ba? Kaya nga sabi ko, pasalamat pa rin tayo. Dahil sa rami-rami nilang nag-take ng exam, naka-top 7 pa rin siya. Di ba? Kaya sabi ko, tunay na talagang Panginoon, tinitingnan niya yung mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya tayo, huwag tayo manghinawa kung ano man binigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ay ating susundan. Dito sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa ninyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayo mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Makatatanggap ka ng kapatawaran mula sa Diyos, magkakaroon ka ng kagalakan. Habang tayo nananalangin, mag-aral ng kasulatan at nagnanais na mabubuhay ng banal na sa harapan ng Panginoon, ipakita niya na kayo, kanyang mga plano sa atin, kanyang perpektong panahon, at sa isang paraan, ating lubos na mauunawaan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumapit lang daw tayo sa Kanya. Tayo ay lilinisin niya. Ang mga makasalanan kamay, makasalanan mga puso, yung mga pabago-bagong isip, tayo po ay tatanggap ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At tayo tatanggap ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Saan ka pa? Diba? Dito na tayo sa ating gawain ito. Dahil dito po tayo natututo. Dito po tayo natututo na gawin natin ang dapat natin gawin sa harapan ng Panginoon. Ipinapakita niya sa atin na anuman ang plano niya sa buhay natin. Ibibigay sa atin niya ng perfect na plano niya. At wala naman siyang binigay na hindi kaaya-aya sa buhay natin, di ba? Lahat na binibigay ng ating Panginoon ay may katugunan yan at pasalamatan natin yan. Dahil sabi niya, lahat na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yan po ay para sa atin yan. Yung sabi nga natin, di ba, minsan, sabi natin, matagal na ako naghingi ng ganito. Hindi po yung para sa inyo, hinihingi nyo. Hindi po yung para sa inyo, dahil hindi binibigay ng Panginoon. Pag binigay sa inyo, yun, para sa inyo yun. Dahil minsan, tayo mga tao ay lumalabis yung ating paghihingi sa Kanya. Minsan wala na sa katwiran ng ating paghihingi sa Kanya. Bagkus makahingi lang tayo, gusto natin hingiin lahat-lahat. Pero wag naman sana tayo gumaya ng ganyan. Dahil ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon ay pinaplano niya rin yan. Yun po yung nasa puso't isipan niya, yun din ang ibibigay niya sa atin. Dahil hindi basta-basta nagbibigay ang Panginoon sa atin na ikasasama natin. Diba? Dahil ang iba kasi sobra ang hingi. Hindi na nakatama, hindi nakaangkop sa sarili niya, sa buhay niya. Wala sa kanya ang Panginoon, basta hihingi lang siya.
Kaya nga, di ba, minsan sabi nga, tagal nang hiningi namin, hanggang ngayon, wala pa nga eh. Sorry ka na traffic. Dahil ang iyong panalangin ay hindi full sa Kanya. Hindi totoo. Hindi talagang tunay ang pagpananalangin mo sa Kanya. Di ba? Lahat naman tayo may mga hinihingi sa buhay, di ba? Ibinibigyan tayo ng buhay nito, kalakasan natin. O isang buhay din na to eh. Kalakasan. Isang hingi din natin to, di ba? Pagka umaga, salamat Lord sa buhay na pinagkaloob mo para sa akin lahat. Sa amin lahat. Diba? Isa rin pang hinihingi natin to. Bagkus ang iba ay nawawala na talaga. Mga pang financial ang kailangan nila. Sabi nga dito, tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituro sa inyong mga tanda ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kawitaan yan, 3:5-6. Magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso. Huwag tayo manalig ng ang sarili lamang natin ang pananaligan natin. Si Lord lahat yan. Si Lord lahat dapat ang bibigyan natin ng ng pansin. Sa Kanya tayo maghihingi ng habag. Kung tuloy bang lakad natin, kung gagawin ba natin itong mga gagawin natin, tama bang ginagawa natin, sa Kanya po tayo maghingi ng permeso. Para ang lakad natin ay maging makatagumpay. Lahat po yan. Kaya nga diba, sabi nga ng ating tatay, bago tayo maghayo, mag-binding prayer po tayo muna. Isa rin po yan sa napakalakas na pananalig natin sa Kanya. Dahil para nandiyon ang ating Panginoon parati sa atin. Saan man tayo pumunta, saan man tayo maghayo, pag tayo po ay nagkakaisa sa ating mga magkakasama, yan po ay blessed tayo at nandyan ang ating Panginoon na kasubaybay sa atin. Sabi dito sa Kawikaan 16:3, italaga mo sa Diyos, Panginoon, ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At katiyakan, ito ay hindi bihag sa magiging magaling na pangangatwiran. Maaari tayong magpakita ng sigurado, subalit hindi natin magpapatahimik ang tinig sa loob ng ating puso na nagsasabi. Yan. Tunay nga po, di ba? Pag tayo po ay wala sa Panginoon, pag naghayo tayo, maraming borolyaso. Maraming hindi muna. Wala dito. Ayaw namin. Yan. Kaya tayo po ay hingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon bago tayo lumakad. Yan ang tinig ng Diyos na nagsasabi ang ating iniisip ay hindi ayon sa Kanyang kalooban. Kinukonsensya tayo. Ang salitang mabuti ay salin sa salitang Grego ni Agos, may mabuting resulta. Ang maling desisyon ay paggawa ng ating sariling kaparaanan at ang hindi paghingi o pagsangguni sa Diyos, ito ay nangyayari sapagkat hindi natin mapagtanto na siya ay interesado sa maliit na bagay. Hindi tayo naniniwala na ang mga Biblia ay may kasulatan sa ating pangangailangan. Sa saling ganap ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Diba? Kailangan ang desisyon ng Panginoon ang ating hihintayin kung siya po talaga ay tama ang ating gawain. Kung tayo po ay mag-desisyon lang ng sarili natin nang wala tayong pahintulot sa ating Panginoon, maraming hindi nangyayaring maganda. Puro hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Sabi dito sa Isaiah 55:8-9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipan, ang di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daay iniisip kong hindi maabot ang iyong mga akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba, sabi nga,
ang ating mga isipan daw, kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa. Tayo po minsan, di ba? Ang ating mga iri, ang ating mga ugali na maging mataas tayo sa kapwa-tao natin. Hindi dapat natin yan gamitin sa ating mga kapwa-tao natin. Bagkus tayo po ay maging maayos tayo makiharap sa mga taong dapat natin kausapin. Huwag tayo maging mataas sa kanila. Sabi kasi dito, kailangan natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ibinibigay niya ang pinaka-mabuti at ganap para sa ating ninanais. Kailangan natin magtiwala sa isang Diyos na sa isang Diyos sa lahat. Yan. Kaya po tayo po ay huwag tayo maging mataas sa ating mga kapwa. Huwag tayo maging mataas. Higit sa lahat yung mga naghahayo. Diba? Marami tayong nagiging kasama, marami tayong nakakasalamuhang tao. Pag tayo po ay naging mataas, ang ating mga paghahayo ay hindi maganda ang abutan natin. Puro po yung kapalpakan. Pero pag tayo po ay marunong makiusap sa ating aakyatan, marunong tayo magpakumbaba, marunong tayo makisama sa ating mga kasama sa ating paghahayo, 100% lahat makukuha natin yun. Dahil nandiyan ang ating Panginoon, di ba? Dahil ang Panginoon lang talaga ang magbibigay sa atin at walang iba. Pero kung tayo po ay pataasan ng kilay sa ating mga pagbababa, paghahayo, umasa ka. Pag-uwi nyo, wala. Lupay-pay ka. Puro wala. Yan. Ganun po talaga yan. Kaya nga tayo po, ang ating paghahayo din ay sabi nga, nakasalalay din sa ating mga ugali. Diba? Hindi man tayo ay 100% na mababait na tao. Pero marunong tayo magpakumbaba. Number 1 po natin sa buhay natin yung pagpapakumbaba natin sa ating kapwa. Dahil tayo po ay plinano ng ating Panginoon kung paano tayo sumunod sa Kanya. Kung paano natin susundin ang ating Panginoon sa Kanyang mga kagustuhan na gawin natin. Diba? Hindi man natin plinano ito na magawa tayo dito, diba? Hindi man natin plinano na araw-araw tayo pumunta dito. Magagawain kami sa gawain ito. Dahil sabi ko nga dati sa trabaho ko, araw-araw kayo pumupunta doon, ay nangyayari sa inyo. Yung pala ang plano ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga sabi nga, yung pagsasalita dito sa kalagitnaan, plano ko ba ito? Hindi ko to plano. Lalo ngayon, hindi ko to plano. Nagulat lang ako pagdating ko, sasabihin, ikaw magta-topic. Hindi ko talaga plano kasi hindi ko pa duty ngayon eh. Friday pa ako, pero sabi nga, pag sinabi ng ating Panginoon, sumunod ka na lang. Salamat pa rin, dahil meron naman sa akin. Meron tayong nakuha dyan, kahit pa paano. Diba? Sabi nga sa Lisa, sabi mo walang damit. Madali lang. Pinail-busy kong damit ko. Oo nga, kasi nakapantalon ako kanina, naka-t-shirt lang eh. Mabuti nga, pasalamat pa rin ako yung manugang ko nasa bahay pa siya. Paalis pa lang siya. Sabi ko, saan si Bo? Paalis ma. Pintayin tayo. Yung damit ko, pagtin ako dito. Kahit anong damit para tiran ako dito. Tama-tama, di ba? Sabi ko, Lord, thank you. At marunong din siyang umaksyon agad eh. Kung nakaalis na yun, wala na. Pasensya tayo kung yung magtutok sa'yo, nakapantalon, naka-t-shirt lang ng ordinary t-shirt. Diba? Kasi sabi nga, nakakahiya naman. Nasa tayo, YouTube. Pero, pasalamat pa rin ako sa Diyos na kahit hindi ako magtutok ngayon, nakapagtok pa rin ako sa Kanya, sa mga salita niya. Yung malaking bagay po yan. Na tayo po ay naunawa ng ating Panginoon kung ano po ang ating mga kalagayan sa buhay. Kaya maraming salamat tayo sa lahat. Ang ating sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, Para sa una, ngayon magpakailanman, magpasawa ng gansya. sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po, awitin natin yung Lord for all my sin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, ano man ang aming mga kasalanan, ano man ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Linisin, Panginoon, ang aming mga puso. Tanggalin mo yung mga basura ng aming mga puso, Panginoon. Dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Lahat po kami makasalanan. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Maging malinis ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Alitan ka namin, ang aming
namin. Lord, for all my sins, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon, patawad. Lord, for all my sins,